Hi guys, medyo naging busy lang ako sa bakasyon ko in the past few weeks, kaya medyo natigil yung pag-upload ko ng mga tutorial videos. Pero, ayan, since nakapag-settle na ako dito sa bahay sa Pinas, pwede na natin yung umpisahan ulit. So sa video na to, ang gagawin natin is kung paano palitan ang country ng Google Play Store natin. Isang note lang, kung OFW ka na wala sa Pinas, let's say kung nasa Saudi ka, Kuwait, Qatar, or Taiwan, huwag mong gagawin yun nasa video na to kasi once na ginawa mo to, kung gusto mong palitan ng Philippines yung Google Play Store mo, hindi mo magagawa yan pag uwi mo ng Pinas kasi nagkakaroon ng countdown kung kailan mo lang pwedeng palitan yung country ng Google Play Store mo. Gagawin mo lang yan kung OFW ka na nandito sa Pinas. Katulad ko, nandito ako sa Pinas, so unang ginawa ko kagad is pinalitan ko yung country ng Google Play Store ko. Bakit ba magandang pinapalitan mo ng Philippines yung Google Play Store mo? Unang-una kasi Pinoy tayo. Pangalawa, may mga local apps or local banking apps na hindi natin makikita kung nakaset ng ibang bansa yung Google Play Store natin. Yan yung nagiging problema ng karamihan katulad nung in-upload ko yung video regarding sa Atome. Ang dami mga OFW na hindi makita yung Atome app. So once na naset na natin ng Philippines yung Google Play Store natin, makikita mo na yung mga GCash, Maya, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, pati na rin yung Atome. Ito usually yung mga Philippine banking apps na hindi natin makikita kung nakaset na ibang bansa yung Google Play Store natin. So katulad niyan, yung GCash, Maya, BPI app, Union Bank, Land Bank, RCBC, Metrobank, PS Bank, C-Bank, GoTime, Tonic, CIMB. So yung mga apps na yan, most likely or mataas yung chance na hindi mo makita yung apps na yan kung nakaset ng ibang bansa yung Google Play Store mo. Ganun din sa mga Philippine online shops katulad ng Shopee PH, Lazada, Salora, Atome PH. Ito yung recently na in-upload ko na wherein yung mga OFW ang dami hindi makita yung Atome app na yan. Yung Diklo, Shopback, Carousel, Philippine Online Shopping app. So yung mga yan. Ganun din sa mga stock brokerage apps katulad ng PhilStocks Mobile, Call Financial, First Metro Securities, BPI Trade, BDO Securities, U-Trade, AAA Securities. Mas maganda nga pala kung OFW ka na meron kang, let's say, BDO Kabayan account or BPI account. Mas maganda gumagawa ka na lang din ng stock brokerage account mo. Pwede kang mag-install or pwede mong puntahan yung website ng bangko mo tapos gumawa ka ng account na yan. Kunyari, kung Metrobank account yung gamit mo, gawa ka na itong First Metro Securities para nakalink agad yung Metrobank account mo dun sa stock brokerage account mo naman para makabili ka ng mga stocks sa Philippine stock market. Kung BPI account naman yung meron ka, asikasuhin mo yung BPI Trade. Kung BDO Kabayan, asikasuhin mo na yung BDO Securities. Kung di mo maasikaso online yung BDO Securities, pwede kang pumunta sa BDO Kabayan branch. Pwede dyan sa abroad na malapit sa'yo. O kaya pag nagbakasyon ka dito sa Pinas, pwede kang dumaan sa mga bangko mismo para magpa-assist kung paano gumawa ng stock brokerage account mo. Yan, kunyari kung BDO account ka, BDO Securities. Tapos ito naman yung mga independent stock brokerage. AAA Equities yung gamit ko. Ito pa isa yung pinaka-recommend ko rin is yung Dragonfly. Maganda yung interface niya. Okay, so para maumpisa na natin yung pagpalit ng country ng Google Play Store natin, magbukas lang tayo ng Google Chrome app or browser. Tapos, i-type natin to, payments.google.com. Tapos, lalabas yung page na to. I-tap lang natin yung tatlong dash dito sa kaliwa. Tapos, tap natin yung settings. Tapos, i-tap natin to, yung pencil dito sa katabi ng region. Ang makikita mo dito currently, sigurado ay kung anong bansa kung nasan ka. Kunyari, kung nasa Saudi ka, most likely nakaset ng Saudi yung Google Play Store mo. Saudi Arabia yung makikita mo dito. Pag tap mo nyan, itap mo ngayon tong create new profile. Tapos, tap lang natin yung continue. Tapos, select na natin Philippines. Then, itap natin yung continue. Pagka-select mo ng country, lalabas yung mga nasa ilalim na to. So, ilagay mo lang yung full name mo. Tapos, yung address mo sa Pinas. So, address line 1, address line 2, city mo, at saka postal code ng area mo, ng city. Then, tap mo lang yung submit.
para magawa mo na yung Philippine profile mo. Tapos yan, pagdating dito, may makikita ka ng dalawang pagpipilian dyan. Yung Saudi Arabia at saka yung Philippines. Ang pipiliin muna natin dyan is yung Saudi Arabia. Tapos, iswipe mo sa ilalim. Tapos, ang gagawin kasi natin, i-close payments profile natin. Itap mo lang yun. Close payments profile, tapos sabihin natin ayaw mo i-disclose yung reason kung bakit hanggang sa mawala na yung Saudi payment profile mo. Ang matitira niyan is yung Philippines. Tapos, i-restart mo lang yung phone mo. Sabihin natin kinabukasan, makikita mo na yung Google Play Store mo, dating Saudi Riyal ang mga currency, magiging Philippine Peso. Para masigurado lang natin na maayos na yung Google Play Store mo, nakaseta ng Philippines, is buksan mo yung Google Play Store app, pumunta ka sa Books tab. Dapat ang makikita mong mga price ng mga libro dito is naka-Philippine Pesos yung currency. Once na nakaseta ng ganyan, makikita mo na yung Atomy app, GCash, Maya, at pati yung mga iba pa mga Philippine apps na dating hindi mo nakikita. Isa sa paborito kong feature kung nakaset ng Philippines yung Google Play Store mo is yung pricing ng mga subscription mga apps. Katulad yan sa YouTube Premium. Kung nakaset ng Saudi yung Google Play Store mo, 23.99 reals yan per month. Pero kung nakaset ng Philippines, 189 pesos lang. So in general, kahit anong mga apps pa yan, pagdating sa subscription, makakatipid ka ng halos 50%. Ang maganda pa doon, kung nakaset na ng Philippines yung Google Play Store mo, it will take several months bago mag-demand ulit yung Google na gawin mo ulit Saudi yung Google Play Store mo. Ayun. So, kung sabihin natin inabot ng 6 months bago mag-demand, nakatipid ka pa rin ng 50% dun sa 6 months na yun. So, para na mapalitan yung ulit ng Saudi yung Google Play Store mo, so gagawin mo lang din ulit yung ginawa natin kanina. Mag-open ka ng Google Chrome, pupunta ka sa payments.google.com. So, ang gagawin mo naman is mag-create new profile ka ulit, gagawa ka ng Saudi profile, buburahin mo yung Philippine profile. Idagdag ko pala dito na pag once na na-set mo na ng Philippines sa Google Play Store mo, pagbukas mo ng Google Play Store app, magre-require siya ng payment method. So, itap lang natin yung top right, yung mukha natin doon. Tapos, itap natin yung payments and subscriptions. Tapos, tap natin yung payment methods. Tapos, mag-add ka na lang ng kahit ano dito. Pagdating nga pala sa add credit or debit card, huwag kang gagamit ng Philippine ATM card kung nasaan yung ipon mo. Make sure na nakalock ang ATM card nun para in case na ma-hack, safe yung ipon mo dun sa loob. Ang gagamitin nating ATM card is kung nasaan lang yung panggastos mo. Katulad na, kunwari, yung ipon mo ay nasa major bank, katulad ng OF Bank. Huwag mo gagamitin yung ATM card nun. Ang gagamitin mo, kunwari, yung C-Bank, GoTime, Maya Card. So, yung mga yun, basta yung mga panggastos mo lang, konti lang yung laman dapat, yun yung gagamitin natin sa add credit or debit card. Pwede ka rin mag-add ng PayPal account, Maya, ShopeePay, GCash. So, ikaw nang bahala. Pag nakapag-add ka na ng payment method dito, pwede ka na makapag-install ulit ng mga apps, makapag-subscribe sa mga gusto mong apps katulad ng YouTube Premium or Google OneDrive. So, ayan.